Hello mga mare! Ayan, for today's vlog naman ay magluluto tayo ng adobo sa gata na pugita. Sa English ito ay octopus, kaya naman sisimulan na natin. So nilagyan ko na nga lang ng mainit na tubig tapos malamig na tubig yung niyog para hindi masyadong mainit pag piniga ko na. So lalamasin ko ng ganyan lang mga mare, tapos saka natin pigain ng todo-todo. Medyo mahina pa nga ang pwersa ko dyan kasi wala naman dito si Mahal, kaya naman ako ang magpipiga. So binibilisan ko na nga mga mare ang pagpiga nang tayo ay makapag-start na ng luto kasi nagugutom na rin ang mga kasama ko. Kaya naman, ayan, i-drain lang natin yan at syempre kailangan natin ng ganyan para hindi sumama yung niyog pagka nagsala na tayo ng coconut milk. So let's start guys. So unahin muna natin yung mantika. So kunti nga lang na mantika ang ginagamit ko dito tuwing magluluto ako mga mare kasi ayoko ng sobrang oily. So isunod na natin yung bawang. Papupulahin natin to mga mare para hindi naman tayo, baka kasi mamaya may mag-comment na naman hindi mapula yung bawang natin. Yun ay mga mare, nagkataon lang. So ayan, mapula na. O, syempre yung sibuyas natin ay susunod na rin natin. So hahaluin lang natin to mga mare para lumambot na rin yung onion. So ganyan na po siya. Tapos isunod na rin natin yung ating sili. So pag kulang po ang anghang, pwede po nating dagdagan yan sa huli. So hindi ako mahilig sa sobrang anghang, kaya yan lang yung sili kong nilagay. So isunod na rin natin yung ating ginayat na pugita. Haluin nga lang natin to muna, saka natin ilagay yung ibang ingredients. At pagkatapos nga niyan, maglagay na rin tayo ng soy sauce. Tapos, isunod na rin natin yung ating suka. At syempre yung ating paminta. Sinabay-sabay ko na nga yan silang lagay para manuot yung lasa sa pugita. So mamaya natin lalagyan ng Ajinomoto tsaka asin mamaya pang huli. Isinunod ko na nga rin ang dahon ng laurel para may pampabango tayo dyan. So depende naman po sa ating pagluluto kung maglalagay po kayo ng dahon ng laurel. At pagkatapos hinalo-halo ko na nga lang bago takpan. At after 365 days, ayan na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng gata. O, baka maniwala kayo dyan mga mare. Joke lang yun. O, sige, lagay na nga natin yung gata para matapos na tayo. O, baka naman nagtataka kayo kung bakit lunod na lunod ang pugita ko sa gata at maraming gata. Yan mga mare ay tama lang kasi mamaya yan ay maiigayan mga mare pagka bumulak. So ayan, bago natin takpan, lalagay na natin yung ating salt at saka yung ating bitsin. Ayan, yan yung final taste natin gagawin. At nga pala mga mare, dahil nakalimutan ko lagyan ng luya kanina, habang nagluluto tayo, merong luya na pala to mga mare na isama ko na rin. So sabay-sabay na silang bubulak niyan mamaya at talaga namang napakaaluan lang magluto ng ganitong ginataang pugita. Kita nyo naman, tapos na tayo. Pakukuluin ko lang yun ng konti. At ayan na nga mga mare, natapos na rin tayo magluto at ready to serve na to. Kaya naman kung may mga tanong kayo at suggestion mga mare, pwede kayong mag-comment dyan down below. Kumakain ba kayo ng pugita na ganito mga mare? Kasi kami, paborito namin to sa Romblon. Isa ito sa pinaka-paborito kong kainin, lalo pagka ang kanin mo ay pahaw. Nako, napaka-sarap. Ayan, thank you for watching mga mare. Pwede po kayong mag-comment dyan kung may mga tanong kayo at kung may sarili kayong version. Ayan. Bye-bye! Subscribe po sa aming page at sa aming YouTube channel na Idols Kagala TV. Bye-bye!